raging tempest, only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper than love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've never been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunset, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've never been before. I just wanna love you more and more. How I long. Take me deeper. Habang tumatayo po ang bawat isa. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've never been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. So, amen. Lakpan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Tayo yumuko, tayo manalangin. Salamat muli, O Diyos, sa binigay mong kalakasan sa amin. Narito po kami, O Diyos, na handang magsuko ng buhay, handang ialay ang lahat sa iyo, Lord. Ano man ang kalagayan ng aming mga puso, Lord, ng aming mga pangangatawan, pagod sa trabaho, Lord, ngunit magpupuri kami sa iyo ng buong kalakasan, Panginoon. Lahat po ng natitira sa amin ay ibibigay namin sa iyo, Panginoon. Narito kami upang sumamba sa iyo, Lord. Yun ang aming pangunahing, Lord, layunin. Kaya kami narito. Kaya, Lord, ibibigay namin ng lahat-lahat sa iyo. Maglilingkod kami, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. Lord, ikaw po ang, Lord, maging sentro ng gawain ito ngayong gabi, Panginoon. Naway, ang aming mga panalangin ay dinggin mo, Lord. Ang aming mga papuri, Lord, ay umabot sa iyo at ma-please ka namin, Panginoon. Lord, ito po ang aming, Lord, sama-samang panalangin, Lord, na ikaw ang manguna, Panginoon, sa gawain ito. Lord, walang sino mang dapat itaas kundi ikaw lamang, Lord. Lord, ikaw ang, Lord, nagtipon-tipon sa amin bawat isa. Malayo man ang aming mga pinanggalingan, Lord, ngunit meron kaming isang layunin, Panginoon, gabing ito. Kaya, Lord, tugunin mo po ang bawat panalangin ng bawat isa. Maasa kaming may gagawin ka ngayong gabi, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa iyo po ang mauwi ang lahat, Lord. Lahat ng gagawin namin dito. Mula sa, Lord, awit, song lead, Panginoon, mga written testimony, lahat, Lord, at Lord, ang maghahayag ng iyong salita. Gabayan mo siya, Lord. Inspired mo siya lagi, Lord. Na naway maging great blessing para sa amin nakikinig, Panginoon, ngayong gabi. Kaya, Lord, sa iyo po mauwi ang lahat. Sa iyo po mauwi ang parangal, Lord. Kaluwalhatian, Lord.
sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Lakpan po natin ating Panginoon. Ramoni? Amen. Habang tayo nakatayo, kamayan natin ang bawat isa. Batiin natin ng buong tamis, buong galak ang ating mga katabi. God bless you, brother. God bless you, sister. Pagpalain ka, manlalakbay. Hallelujah. At habang inaanda yung page 45, leaning on everlasting arm. Dahil sinabi niya po na huwag nating kaliligtaan ang pagtitipon, no? Lalo na't napakikli ng panahon. At sinabi ng ating propeta, He brought us back to the eternal fellowship and relationship to God. Hallelujah. Oh, what a fellowship, what a joy divine, leading on the everlasting arm. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arm. Leaning, oh leaning, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arm. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arm. Oh, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arm. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Oh, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Leaning on the everlasting arm. Hallelujah! Maglagi tayo nakasandal. Hallelujah sa ating Panginoon. Tayo'y sigurado, tayo'y secure, tayo'y safety sa ating Panginoon. Hallelujah! Bagat kailangan lang natin ang mga pagtitipon at darating tayo sang araw sa eternal na pagtitipon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Thank you, see. In the beginning, you dwelt alone, but you wanted children you could call your own. Children for fellowship and love, to share your nature as being loved, that they might
know and love you so as Papa God. Oh, everybody sing, Father God. Oh, Father God, you saved me of my old life. You forgive me. You cleansed and made me whole. You touched my heart and changed my soul. Now I know I need you so, Papa God. Oh, now we are here, Lord Jesus. Now we are here, Lord. Yes, Lord Jesus. We have been reborn. Hallelujah. Your thoughts manifested. You will never be alone. Children adopted, Lord, by you, giving you glory by staying true to that word restored by you, Papa God. Oh, everybody sing, Papa God. Raise your hands to our Lord Jesus. Papa God, yes, Lord Jesus, you saved me of my whole life. You forgive me. You cleansed and made me whole. You touched your heart and changed my soul. Now I know I need you so, Papa God. What God has joined together? What God had joined together, no man can put asunder. There's no power that can ever separate us from His love. There was Adam in God's Eden. Stand on. There was Adam in God's Eden, and yet alone, aching for some fellowship with a kind of his own. Then he saw her his bride, the one who came from his side. Bone of my bone, flesh of my flesh, he cried. What God had joined together, no man can put asunder. There's no power that can ever separate us from His love. Calvary brought in union. Calvary brought in union. The blood in the bride, Spirit of His Spirit
and life, hope is life. Satan tries so hard to take her, but he doesn't understand. There's no power that can take her from his hand. What God had joined together, no man can put asunder. There's no power that can never separate us from His love. What God, hallelujah, are joined together. Yes, Lord Jesus. No man, hallelujah, can put asunder. There's no power that can never separate us from His love. Separate us from His love. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Brother Joshua. Glory, glory. Amen. So, makaupo po bawat isa. Amen. So, dako tayo sa song offering. May dalawang nag-abot sa akin. Sabi nila, sa huli na daw sila. So, kaso lang dadalawa. So, una at huli. So, mauna na lang yung unang nagbigay, Sister Jeneline, Sister Armea, at Sister Mariel. So, God bless you. Amen. Bago ang lahat ng dahil lamang sa'yo.
Amen. Sino po ang una? Ang ating Panginoon lamang. So, bago tayo isunod yung isa, bago ko po isunod, batiin muna natin ating mga bisita. So, wala tayong bisita. So, susunod ko na po yung aawit. Meron pa po palang isa. Song offering po, sina Sister Jessica at Sister Merly Novero. So, amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais po namin umawit sa Panginoon. Itong awit na po ito, isa po itong patotoo sa bawat isa kasi ang dami-dami pong tao sa mundo. Pinili tayo ng Panginoon before the foundation of the world. Kaya nagpapasalamat po ako. Alone with strange people, I tried to be myself, knowing it's not where I ought to be. Why do I keep searching the treasure somewhere else, when what I have means all this world to me? And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls cannot compare with the truth He's let me see. And just to know I'm one of them, to be in His chosen kin, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. We are one in a million, chosen out to be His bride, unveiled all the price for me and you. All the money just can't purchase what is placed down deep inside. All this treasure just too good to be true. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls cannot compare with the truth He's let me see. And just to know I'm one of them,
God be the glory. Amen. So, diamond man, pearls man, could not compare dun sa pinakitang pag-ibig at pagmamahal ni Lord sa atin. So, amen. Dako tayo sa announcement, Sister Jill. So, announcement po tayo. So, May 10, 2014, Saturday po, Sunday School Department's Sports Fest. Next. Susunod na linggo, May 18, 2014, Sunday School Department's Anniversary and Awarding. Next po, Sister Jill, wala na po ba? So, wala na. So, magbibigay po tayo kay Lord. Tulad ng may kagandahan po yung lata na walang laman. Minsan maingay dahil wala daw laman, pero mas maganda po yung maingay para kay Lord kasi handa kang magpuri kay Lord. Handa mong ibigay sa Kanya lahat kasi pag nag-iingay ka para kay Lord. So, yun po yung sana nawa makita natin dun sa walang laman. Hindi po yung negative side na dadaldal ng dadaldal. Amen. So, ibigay muna tayo, tapos basahin po na natin ang ating mga prayer request. So, showers of blessings. Brother Joel. Showers of blessings we need. Mercy drops round as are falling. And for the showers we plead. Showers of blessings. Showers of blessings. Showers of blessings we need. Holy, and for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy wraps round us our holy, and for the showers we plead. Showers of blessings. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Tinatawagan po si Brother Eddie para pag-pray ang ating offering. Amen. Praise God, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga kapatid na nagkaloob ngayon ng kanilang pinansyal na pakikibahagi. Alam po namin ang aming pong pagkakaloob ay bahagi naming pananambahan. Gusto mo kaming makitang kumpletong ginagawa para sa iyong kaharian. Alam po namin lahat aming ginagawa ay para sa iyong ubasan. Kaya Panginoon, hayaan mo Lord na pagpalain mo Panginoon bawat kapatid na nagkaloob ngayon. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig Panginoon. Dahil alam namin wala kaming may bibigay na hindi rin naman galing sa iyo. Kaya hinihiling po namin na patuloy mong pagpalain Panginoon bawat kamay na nagkaloob at hayaan mong pagpalain mo kanilang mga hanap buhay. At pagpalain mo din naman kanilang mga kalusugan, Panginoon. Salamat po ng marami. Hayaan mong tanggapin mo ang lahat ng ito. At humihiling din ako ng pag-iingat at patuloy na katapatan sa mga kapatid na naglilingkod at nangangasiwa sa lahat ng ito. Kinikilala po namin ang lahat ng ito ay kaloob mo para sa amin. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po, Brother Eddie. So, basahin po natin ang ating mga prayer request. Mag-isa lang yung binigay sa akin. Hindi ko pa makita.
Amen. Nahulog ba? Nahulog po ata. Siguro po tinugunan ng Panginoon. Kaya hindi na, hindi ko na mabasa, hindi ko na mahanap. So tinugunan na ni Lord. Naniniwala ako sa katugunan ni Lord. Amen. Palakpak po natin ating Panginoon. So, tayo pong lahat ay tatayo na bago ko ibigay sa ating main preacher. Awit po tayo ng ano pa ba ang mahihahandog ko? Sa'yo. Sa'yo pala yon. Para kay Lord. Hindi para kung sino. Amen. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo. Nang sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Hallelujah. Amen. Tayo mo ko, tayo manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay lumalapit sa iyong mahabaging trono at humihingi kami ng iyong biyaya. Gawin mo kaming karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapalang laan mula sa iyo. Dahil, Panginoon, alam namin naman na wala kaming magagawa kung hindi mo kami tutulungan. At wala kaming alam na pwedeng lapitan kundi ikaw lamang. Wala kaming alam na pwedeng pagkatiwalaan kundi ikaw lamang, Panginoon. At kami ay may pananampalataya ngayong gabing ito, Ama, upang lumapit at pagpalain mo, Panginoon. Lord Jesus, ngayong gabi minsan pa kami, Lord, papasok mula sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mong kami ay maging handa. Tanging puso, Panginoon, ay merong expectation at tumanggap na mga salita mo, Panginoon, na laan ngayong gabing ito.
Pagpalain mo po ang bawat isa na tinawag mo at tinakay mo upang magkasama-sama sa lugar na ito na may iisang uri, na may isang klase ng pananampalataya. Lord, may isang espiritu at meron isang buhay na galing sa iyo. At aming inaangkin, Lord, ang iyong malayang pakilos sa dakong ito, Panginoon, habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita na may kung anong, Lord, quickening sa aming mga puso na nagsasabing tunay nga na ikaw ang dakilang Diyos na kumikilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mong madagdagang muli ang aming karanasan sa iyo sa tulong ng iyong Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Maupo tayo sandali. Magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At kanina po pinapaalala ng ating pastor na itong year 2014, ito yung first time ko na makatayo dito sa pulpitong ito. Matagal-tagal na rin. At tungkol naman po sa amin sa San Pablo Church, all is well sa awa ng ating Panginoon, sa tulong ng kanyang biyaya at marahil sa mga panalangin na inyong tinataas sa Panginoon, ay kasama kami sa mga napapalakas ng inyong mga panalangin. At kami nakapagpapatuloy kahit minsan ay parang nakakadama ng mga pagtitiis, ba't bahagi lang ng paglilingkod ang magtiis. Dahil ang pagtitiis natin ay hindi sa umpisa lang, kundi ang pagtitiis natin ay hanggang wakas. Sabi sa Biblia, ang nagtitiis ang nananatili at nagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong gabing ito at nais ko pong mangusap at pamagatan itong The Shift Wave. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay babasa ng salita ng Diyos mula sa Leviticus. At inaanyayahan ko kayong tumayong muli. Leviticus chapter 23, verse 9 hanggang 12. Leviticus chapter 23, verse 9 hanggang 12. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. Verse 11, And he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted for you on the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. And verse 12, And you shall offer that day, when you wave the sheaf, an lamb without blemish of the first year of a burnt offering unto the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Makakaupo kayo. Nais kong kunin yung salitang The Shift Wave. Ito ang aking pinakatitulo, The Shift Wave. Pag sinabi kasing shift, hindi ito tupa, kundi shift means, ang spelling niya ay S-H-E-A-F. Shift. Ano man basa nyo dyan? Shift. Shift, wave. O sa Tagalog, yung salita kasing shift, may kinalaman ito sa pangunahing pangangailangan ng mga Hudyo o ng mga Hebreo. At kinuha niya itong salitang ito, the shift. Ibig sabihin, bugkos. Sa Tagalog ay bugkos. No? Pinagsama-samang uri. Bugkos na tinali, and then ay naging isang bugkos. Kaya wave means iwinawagayway. Bugkos na iwinawagayway. Bakit iwinawagayway? Para ipresenta. Kaya iwinawagayway para ipresenta sa harapan
ng tao at sa harap ng Diyos. Kaya pamilyar po tayo, tinatanong ko si Pastor kanina, ano ba yung pangunahing kinakain ng mga Hebreo? Ang pangunahing nilang kinakain ay trigo. Kaya po ginamit itong salitang ito. No, kapag sila'y umaani ng trigo, ito ay kanilang pinagsasama-sama at walang pwedeng mahalo doon. At pag dumating na yung time na siya'y kailangan anihin na, ito ay kanilang gagapasin, then ito ay kanilang pagsasama-samahin. Pag sinabing sheep, ang definition nito sa dictionary ay something resembling. Something resembling, parang dati silang magkakahiwa-hiwalay, pero iisa lang ang kanilang uri. Iisa lang ang kanilang klase. Pare-pareho sila sa ganong uri, sa ganong bagay, sa ganong katawagan. Pero kailangan silang i-resembling, kailangan silang bugkusin o pagsama-samahin na talian para sila ay hindi na sila magkakahiwa-hiwalay. And then, iisa na lang ang kanilang kilos. Kapag sila ay kinilos sa kanan at ibinagayway sa kanan, kikilos silang lahat pa kanan. Pag sila ay ibinagayway pa kaliwa, sila ay kikilos na pa kaliwa. Walang sino man sa uri nila ang sasalungat dahil sila ay pinagsama-sama. At kung sila ay magkakahiwa-hiwalay na iwawagayway, walang sino mang makatatayo. Hindi pwedeng tumayo ang trigo na nag-iisa, na winawagayway, mababali siya. Di ba? At hindi niya magagawang hawakan ng humahawak sa kanya na patuloy siyang iwawagayway. Kung siya'y nag-iisa, kailangang siya'y isama sa kanyang kauri para na sa gayon ay yung puwersa na merong damaloy mula sa kamay na humawak sa kanya ay magagawa ng kamay at magagawang sumunod ng iwinawagayway, ng trigong iwinawagayway, ng pakaliwa pakanan o anumang wagayway ang gustong gawin sa kanya. Praise the Lord. Naway makuha ko ang inyong atensyon ngayong gabing ito. So, material bound together. Pag sinabing material bound together ay pare-parehong materyales, pare-parehong bagay na pinagkaisa, pinagkasama-sama, na mayroon silang magkakaparehong uri. Amen. Now, balik tayo sa ating binasa, mga kapatid. Napaka-importante sa Old Testament, believers, ang tungkol po sa tinatawag na Sabat. Mahalaga para sa mga Hebreo ang Sabat. Dahil lahat ng mga holy rituals, lahat ng kanilang mga ginagawa na may kinalaman sa pagsamba, may kinalaman sa paghahandog, may kinalaman tungkol sa Diyos, at lahat ng mga espiritual na bagay na kanilang ginagawa ay kailangan nilang gawin sa araw ng Sabat. Kaya kailangan nilang hintayin yung araw na yon at napaka-excited para sa kanilang araw na yon. Dahil ang kahulugan sa kanilang Sabat ay araw. That was the first day of the week. Kaya pag sinabing araw sa Roman calendar, ito ay Sabado, Saturday. At marami pang gumaganap niyan dahil iyon ang kanilang pagkaunawa, iyon ang kanilang pagkaintindi sa araw tungkol sa Sabat. Ito ay isang araw ng pamamahinga kung saan ay ang mga tao na naniniwala sa Sabat na araw ay pupunta ng araw ng Sabado sa kanilang iglesia at doon sila isasamba sa Diyos. At ganyan ang pakahulugan nila ang ng mga Hebreo sa Old Testament tungkol sa araw ng Sabat. Kaya, praise God, lahat ng tungkol sa holy rituals ay hindi nila gaganapin hanggat hindi dumarating ang araw ng Sabat. Kailangan nilang ipasok lahat yon sa araw ng Sabat. Kaya sila ay nakakasama-sama. Pamilyar sila sa isa't isa kapag sila ay nakakasama-sama dahil alam nila ang tinakdang araw para sa kanila ng pagsamba ay ang Sabat. Ang Sabat day. Now, makinig po kayo ngayong gabing ito. Ang Diyos ay nag-utos. At ang sabi sa ating binasa,
Praise the Lord! Ang bigkis na galing sa inyong mga itinanim, na bunga ng first fruit, unang bunga ng inyong tinanim, ay kailangang dalhin ninyo. Saan? Sa mga priest. Dalhin ninyo sa mga saserdote at ibigay nyo sa kanila. Dahil sila'y inutusan ko na ang lahat ng inyong mga handog na iaalay sa akin ay kailangang iwagayway ng mga saserdote pagkatapos ng araw ng Sabat. Hello? Anong klaseng utos ito? Di ba? Iisipin nila, dapat sinabi ni Lord, araw ng Sabat. Araw ng Sabado, pero ang sabi niya, pagkatapos ng araw ng Sabat, ibig sabihin, sa kinabukasan, ano ang kinabukasan? Linggo! 8th day! Last day of the week! Araw ng linggo! Amen! Hallelujah! Now, ang sabi niya, let him take it and wave it before the Lord for your acception. Para tanggapin. Hallelujah! Now, eto na po, yung mga bigkis na pinagsama-sama. Walang bigkis na naroon na hindi matured. Ang lahat ng nandoon ay hinog. Gumulang na sa tamang panahon. Lahat ng wala doon, ibig sabihin, kailangan maghintay ng iba pang pagkakataon, bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon para sila'y mahinog. Kaya kayo'y pinagmamadali ng mensahe. Kaya ang bawat isa sa atin, ayaw ng Diyos na tayo ay isa-isang dumarating. Ayaw ng Diyos na tayo ay kanya-kanya sa pagkilos. Gusto ng Diyos sama-sama tayo, magtulungan tayo. Hallelujah, magtulungan tayo. Kung merong praise God, kung merong hindi pa hinog, kailangang magmadaling makinig, magmadaling umaksyon. Hallelujah! Ang daming tao, hindi agad nang ma-mature. Bakit? Ang daming mga tinatanong. Ang daming agam-agam. Hallelujah. Praise the Lord. So itong bigkis na ito ay, sabi, repent. Tama ba yung English ko? Repent. Meron tayong taga-correct si Pastor. Repent o ripened. Sabihin, nahinog. Hallelujah. Praise the Lord. Para tanggapin yung handog ninyo, sabi, kailangan ito'y hinog. Ang katanggap-tanggap sa Diyos na bigkis, ito'y tumutukoy kay Kristo at sa kanyang iglesia. Ang iglesyang nahinog. Ang iglesyang nag-full matured. Hallelujah, ay karapat-dapat na iwagayway sa harapan ng Diyos para tanggapin ang inyong handog upang tanggapin ang inyong buhay. Isang hain na karapat-dapat, isang hain na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. Now, bakit may kinalaman yung pagkahinog? Dahil ang dadaluyan lamang ng pagwagayway ay yung nahinog. Now, ako'y nangungusap doon sa pisikal, sa literal. Pero mayroong ibig sabihin nito, mga kapatid. Si Kristo ay nangungusap tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang iglesia. Hallelujah! Now, sino ba yung unang nahinog? Sino dito unang nahinog? Meron ba dito unang nahinog? Walang ibang unang nahinog kundi si Kristo. Siya ang unang nag-full matured. Hallelujah! Kaya siya ang tinutukoy. Praise God! Doon sa bigkis na yon. Amen! Siya yung unang nahinog, kaya siya yung unang ibinigay. Why? By the quickening power of God. Hallelujah! Sabi nito, for it was the first one that came to full maturity, and he was waved as a memorial of thanksgiving. Bilang isang bantayog. Alam, pag nakakita kasi kayo ng monumento, maalala nyo kung anong lugar yun eh. Pag mapunta kayo sa parting Maynila at makita nyo yung monumento ni Rizal, sasabihin nyo, Rizal Park to, nasa Maynila tayo. Pag nakarating kayo ng Caloocan at kayo makakita ng monumento ni Bonifacio, sabihin niya, pamilyar ako dito sa taong ito.
ito ay si Bonifacio. Tama ba? Yung nando sa monumento, doon sa Caloocan. Sabi, ito'y Caloocan. Bakit? Pamilyar kayo. Pagdating sa mga bantayog, pagdating sa mga monumento, meron kayong maalala. Amen. So, ipinapakita, ito'y tumitipo sa ating Panginoong Kristo na ang lahat ng ginawa ng Panginoong Kristo ay hindi ninyo makakalimutan. Bakit? Kapag naalala nyo yung kanyang mga ginawa, hindi kayong malulumbay. Hindi kayo malulungkot. Hindi kayo, praise God, manghihina. Hindi kayo malulupaypay. Amen. Hindi kayo mag-aalinlangan. Praise God, pag naalala nyo ang mga ginawa ni Kristo sa inyong buhay, praise God, kayo magpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Sapagat ipinapaalala sa inyo ng Panginoon na, anak, ako ang nagligtas sa iyo. Ang aking dugo, ang aking ibinubo para sa iyo. Anak, ako yung nagpakilala sa iyo. Anak, ako yung humango sa iyo. Anak, ako yung nagdala. Ang aking kamay ang umakay sa iyo, papalapit sa akin. Anak, ako ang tumutulong sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. Ako ang tumutulong sa iyo sa panahon ng iyong mga problema, sa panahon ng iyong mga pagsubok. Ako ang nagpapatatag sa iyo. Ako ang nagpapalakas sa iyo. Ako ang nagbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Ako ang nagsusupply ng lahat ng iyong mga kailangan. Ano man ang iyong kailangan, maging financial man yan, kagalingan man yan, kapayapaan man yan, hallelujah, kaligayahan man yan. Ako ang nagbibigay sa iyo. Pag naalala nyo siya, malulumbay ba kayo? Hindi. Magkakaroon kayo ng pag-asa at sasabihin nyo, salamat, Panginoon! Salamat sa iyong mga ginawa. Hallelujah! Amen! Now, believing that the rest of them will come. Bakit merong Memorial of Thanksgiving? Dahil alam ng Panginoon, pagkatapos siyang mag-matured, pagkatapos siyang mahinog, meron pang susunod. Meron ding gagawa ng kanyang ginawa. May magpapakita ng kanyang ipinakita. Amen! Hallelujah! Praise God, merong panibagong Kristo sa katauhan ng kanyang nobya. Hindi panibagong Kristo, kundi si Kristo mismo sa katauhan ng kanyang nobya ay muling magpapamalas at magpapakita ng ganitong klase ng kapangyarihan, magmamanifest ang kadakilaan ng Diyos kung paano ito ipinakita ni Kristo. Hallelujah! It was a sign. Amen! Ito'y mga tanda. Hallelujah! Ang sabi, as Christ was the first one to raise from all the prophets. Bago merong nabuhay na maguli mula sa mga patay. Si Kristo muna. Hallelujah! Kahit sino bang propetang dakila na nauna, na nando sa Old Testament, bago dumating ang anak ng tao sa New Testament, pero walang sino mang nabuhay mula sa mga patay doon sa Old Testament. Amen! Si Kristo ang unang nabuhay. Dahil siya ang unang nahinog. He was the first fruit of those that slept in the bride. In the bride. Nasaan ka ngayon? Saan ka ipinusosyon ng Panginoon? Saan ka inilagay ng Panginoon? Ikaw ay nobya ni Kristo Jesus. Hallelujah! Gustong ipakita sa atin ng Panginoon, ako anak, ang unang nabuhay. At makikita mo, kapag ako'y nabuhay, mabubuhay ka rin. The first one that come to mature, the first one that proved it was a chef. Amen. Siya yung big kiss. It was waved over the people. Kung siya ay iwinagayway. Amen. Hallelujah. Na meron pang ibang kahulugan ng salitang iwinagayway. Pagpapakita. Pagpapamalas. O revelation o paglalantad.
ng Diyos. Dahil kung ang Diyos ay hindi maglalantad ng kanyang sarili, sino makakakilala sa Kanya? Pero ang Diyos, ito ang katotohanan. Ang Diyos ay naglalantad ng kanyang sarili. Hallelujah! Sa kanyang iglesia. Hindi makita ng sanlibutan kung sino itong naglantad na ito. Bakit? Bulag ang mata ng mundo. Pero sa mga anak ng Diyos, lubusang hinawi ang lahat ng nasa kanilang paningin upang makita nilang katotohanan ito. Hallelujah! Praise God, it was wiped over the people. Sino yung mga taong iyon? Nakinilusan. Hallelujah, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kung paano si Kristo Jesus, by God's quickening power, dahil nung siya'y namatay, siya'y nabuhay ng araw ng linggo. In the first day of the week, siya'y nabuhay na maguli. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! And the first time there will come for the bride age. Hallelujah! Now, ang Diyos ay kumilos. Ano ang unang halimbawa ng kanyang pagkilos? Na pinatunayan sa kanyang iglesia nung araw ng Pentecost. Amen? Noong araw ng Pentecost, ang sabi, hagunot ng hangin na parang alon sa dagat. Rushing wind. Hallelujah! Na nanggagaling sa kaitaasan. Bumababa sa kanilang kalagitnaan. Mga taong naghihintay ng blessing na alam nilang darating. Kahit si Virgin Mary ay naroon. Hallelujah! Dahil kailangan ni Virgin Mary na siya'y mabautismo sa Espiritu Santo. Dahil kung wala siya roon, hindi siya pwedeng magsabi at hindi siya pwedeng magdahilan. Oy, ako'y inalaman ni Kristo. Ako'y inalaman ng Diyos. Dito na lang ako sa aking bahay. Ako'y magmumukmuk na lang dito dahil ako naman ay ina ng Diyos. Kailan nagkaroon ng ina ang Diyos? Hallelujah! Praise God! Pero si Virgin Mary, ang sabi, kailangan niyang naroon siya. Kailangan niya sumunod sa instruction. Kailangan niya sumunod sa itinuro ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa Betania, doon sa upper room. Hallelujah! At si Virgin Mary, isa sa mga tumanggap ng instruction. Kaya siya naroon. Bakit? Dahil kailangan niya ring mabautismo sa Espiritu Santo. Dahil kung hindi siya mababautismo sa Espiritu Santo, ang sabi sa Biblia, you cannot enter to the kingdom of heaven. Walang sino man papasok sa karya ng langit, kundi yung lamang na bautismuhan sa tubig, sa apoy, sa Espiritu Santo. Hallelujah! Then, tumanggap sila. Ang sabi, yung kapangyarihan na yon, nag-quicken sa kanilang puso. Nag-quicken sa kanilang pagkatao, ikinilos sila. Praise God! Hallelujah! Walang sino mga nagsabi, kailangan akong humawak sa pintuan ng kwartong ito. Ayokong sumunod. Eh, ba't siya naroon? Amen? Ayokong sumunod sa utos. No! Nung sila'y tumanggap ng Espiritu Santo, meron silang tapang sa kanilang kalooban na dating mga duwag. Takot na takot. Saan? Hallelujah, sa mga halimaw ng kanilang paligid. Takot sa bilangguan, takot mamatay. Hallelujah! Pero nung tumanggap sila ng Espiritu Santo, nagkaroon sila ng tapang, hinawin nila ang pintuan, hinawin nila ang daan. Hallelujah! Praise God, para silang mga lasing. Ang hindi makapagsalita, nagsalita ng may tapang, nakapagpahayag mula sa karunungan ng Diyos. Si Pedro na illiterate, walang alam, walang aral, pero nangaral sa harap ng napakaraming tao na mayroong tapang, may kapangyarihan ng Espiritu Santo, kinikilusan, malayong kumikilos, nagpapagaling ng may karamdaman, gumagawa ng mga dakilang tanda, himala at kababalaghan. Sino ang gagawa niyan? Hallelujah! Hindi yan magagawa ng mga pangkaraniwang tao. Walang tao makagagawa. Sino man yan? Kundi Diyos lamang. Kapag ang Diyos ay sumasa atin, tulad nila. With God, all things are possible.
Hallelujah! Kung meron ditong tatayo at magsasabing ako'y may sakit na ako'y may ganitong klaseng karamdaman, tumayo ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung meron ka sapat na pananampalataya, aalis ka sa lugar na ito, pinalaya ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Now, ang mga bride, saan tayo nanggaling? Sa iba't ibang klase ng denomination. Sistema ng denominasyon. Bisan hindi natin napapansin, medyo parang pumipisig-pisig pa. Amen. Pero ang sabi, ang bride, lubos ang aalisin sa espiritu ng denominasyon. Dahil hindi makakakilos ang full maturity of the word. Merong full maturity ng salita. At iyon, yung message of the hour. Ito yung full maturity of the word. Pero hanggat meron tayong ilang mga kaisipan tungkol sa mga bahagi ng denominasyon, praise God, yun yung nagsisilbing hadlang. Kaya nga sabi, kung ikaw ay bride, ako'y bride, ang sabi, aalisin ka ng Panginoon sa lahat ng espiritu na meron na inilagay ng espiritu ng denominasyon sa ating buhay upang nang sa gayon, wala nang magiging hadlang. Tuloy-tuloy na magkakaroon ng maturity mula sa salita ng Diyos. Ang sabi, at kapag nangyari yun, and then, ibabalik tayo saan? Doon sa full power. Doon sa lubusang kapangyarihan ng Diyos. Hindi half, hindi 1/4, but full power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. And being waved over the people, the same signs and wonders. Amen. The same signs and wonders that he did back there. Kasi merong ipinakita nung una. At doon tayo ibinabalik doon sa original. Doon sa dating kalagayan ng kanyang mga anak, dating kalagayan ng kanyang iglesia. Amen. So ang sabi ng Luke chapter 17 verse 30. Basahin natin Luke 17:30. In the day, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Amen. Son of Man is revealed. Again. Sino yung na-reveal nun? Son of Man. Ang sabi, sino yung nare-reveal ngayon? Son of Man. Kanino? Sa anyo ng kanyang iglesia. Amen. Hallelujah. Sino yung Son of Man? Ang Son of Man, yun yung John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. Amen. Tingnan natin sinabi doon sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Amen. Tuloy natin. The same was in the beginning with God. All things were made not by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Sino ang tinutukoy? Yung Son of Man, na nahayag sa laman. Ang Son of Man ngayon ay nahayag sa anyo ng nobya. Sa anyo ng kanyang bride. Revealed again. Muling malalantad. Muling mahayag. Hallelujah. John chapter 14 verse 19. John chapter 14 verse 19. Yet a little while, and the word seeth me no more. But you see me because I live, ye shall live also. Amen. Napakainam na pangako. Ang sabi ng Panginoon, because, hallelujah,
Because I live, you shall live also. Amen. Hindi niya sinabing, because I live, you die. Yung ba ang sabi? Because I die, you live. No. Kung ano siya, doon ka rin. Kasi revealed again eh. Si Lord ay buhay, buhay ka rin. Hindi ka patay sa harapan ng Diyos. Ikaw ay winawagayway sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Now, yung salitang, because I live, you shall live also, ito ay pangungusap tungkol sa, hindi lang sa nobya, kundi ito ay tungkol sa isang asawa. Di ba yung mag-asawa? Eh, laging magkasama yan. Iisa lang naman ng isang puso niyan eh. Iisang buhay nila. For better or for worse. Amen. Hallelujah. Sa hirap at sa ginhawa, kayo magkasama. Kung ako'y nahihirapan, sumusunod ka sa akin. Then, ano ba yung hinanap mo sa akin? Ha? Puro kaginhawahan ba? Kailan nangako ang Diyos na kapag kayo ay naging bride, ay yayaman kayo? Dadami ang inyong account sa bangko. Dadami ang inyong, lalawak ang inyong negosyo. Magiging networking ang inyong negosyo. Praise the Lord. Walang ipinangako sa bride. Dahil ang tunay na kayamanan ay higit pa sa material na bagay. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Sabi ni Barbanam, what a resurrection that was. What a resurrection that was. Sabi ng prophet, to be quickened from the dead. What a resurrection that was. To be quickened from the dead. Tayo ay hinango. Tayo ay inalis. Kinuha sa mga patay. Sa mga bagay na patay at hinango. To be made alive in Christ. Paano ka magiging buhay kay Kristo kung hindi ka aalisin doon sa mga bagay na patay? Meron bang Kristiyano magsasabing, I'm alive in the power of God, pagkatapos nandun sa kanyang lumang buhay? Buhay kailan pa man, pagkatapos makikita mo, praise God, na ang buhay ay salungat sa patotoo ng awit. Yung awit lang ang buhay, kasi merong buhay. Pero yung kumakanta, walang kabuhay-buhay. Hindi dahil wala sa tono. Walang buhay kasi wala sa kanya yung buhay. Hallelujah! Praise God! Para magawa kang maging buhay kay Kristo, kailangang alisin ka niya sa mga bagay na patay. Hamuin ka niya sa iyong mga kasalanan. Linisin niya lahat ng iyong karumihan. Alisin niya ang iyong mga nakaraan, mga kaisipan na siyang humahatak sa iyo. Pag naiisip mo, sasabihin mo, dadayain ka naman ng kaaway at sasabihin mo, hindi talaga ako bride. Oh God! At paano ito gagawin ng Panginoon? By God's quickening power. Hallelujah. Now, gusto kong magbigay ng isang illustration tungkol sa isang bagong kotse. Wow, ang sarap sakayan yan. Barnel, bagong kotse. Eh, yung aking lumang motor. Sabi narito si Braugi. Sabi niya, Pastor, akin na lang yung lumang motor. Oh, sabi ko, kunin mo. Hallelujah. Kunin mo doon, nasa San Pablo. Kung makakatulong sa'yo, kunin mo. Praise God. Now, gusto kong gawin illustration yung brand new car. Brand new car. So, yung brand new car ay merong mga mechanical na party yan. Lahat ng nandyan ay puro mechanical yan, sa kabuuan yan.
tornilyo man yan, mechanical, bahagi pa rin yan ng mechanical. Mga bagong uso ngayon sa sasakyan, di ba? Mga push button na siya. Pipindot ka lang. Di ba? Praise the Lord. At tapos, gagana na yon. Tapos, pag nag-drive ka, power steering, wow, ang sarap mag-drive. Power steering, hindi power steering. Hindi ka pagpapawisan habang nag-drive, power eh. No? Ang gaang-gaang i-drive. Then, sabi, yung upuan mo, para kang ang lambot. Soft na soft. Swak na swak. Doon sa umuupo. Hallelujah. Pagkatapos, yung brand new car, mechanically tested yan. Amen. Then, scientifically tested din yan. Bago yan ilabas sa kasa, sigurado, aprobado. Kapag binili yung brand new car, talagang sure na sure yun, sureable yun. Hallelujah. Now, ano ba nagpapatakbo? Yun ang tanong. Ano ba nagpapatakbo? Hello? Yung inuupuan mo malambot? Yung power steering? Ano nagpapatakbo? Hallelujah. Yung gulong na maganda? Yung push button ba? Kailangan mo lagyan ng gasolina. Amen. Pag nilagyan mo ng gasolina, okay na ba? Hindi malalaman gasolina yung kung walang elemento ng octane. Dahil ang gasolina ay merong elemento na kung tawagin ay octane. At yun yung nagpapatakbo. Dahil kung walang octane yun, pangkaraniwan lang yun. Tubig rin yun. Alcohol lang yun. Pero meron siya octane. At yun yung nagpapakilos. Yun yung nag-spark. Hallelujah. Yun yung nagpapatakbo. Yun yung praise God. Amen. Yun ay elemento lang. Elemento lang yan. So, meron ng gasolina. Pag in-start mo. Tapos, hindi pa rin nag-spark. Wala nga namang spark. Walang kuryente. Walang kuryente. Ang mechanical ay kumpleto. Pero ano kailangan ng mechanical para gumana? Para mapakinabangan mo ang isang sasakyan. Kailangan mo ang dynamics. Kung walang dynamics, kahit ano gawin mo dyan, hindi mo yan mapapakinabangan unless na yan ay mag-spark, unless na mag-manifest yung kapangyarihan na meron doon sa sasakyan. Hallelujah! Dahil kung walang manifestation ng power, walang silbi ang sasakyan na yan. Kahit bago pa yan, kung hindi naman yan tumatakbo, huwag mo na sakyan yan. Sumakay ka na lang sa karag-karag. Basta tumatakbo pa. Hallelujah! Nandiyan pa ba kayo? Unless there's a spark to manifest that power. Dahil ang kapangyarihan lamang ang magko-confirm. Yung dynamic lamang yung magko-confirm na yung nailagay ay tunay na gasolina. Dahil kung hindi gasolina yan, baka tubig yung inilagay nung gasoline boy. O kaya merong tubig. Amen. Pero kapag iyan ay nag-start, confirm, that is the gasoline. Amen. Now, no matter how much theologian claim, kahit gaano pa ang dami ng alam ng isang tao na nagpakadalubhasa, kahit ano pang didi ang kanyang inabot, ako'y 13 taong nag-aral ng Catholic doctrine. Ng aming mga teacher, ang aming mga guro ay mga didi. Mga doctors of divinity. 13 taon. Hallelujah! Pinilit ko ang sarili ko na matuto sa mga itinuro. Dahil yun lang ang paraan para ma-promote ako. Kailangan lagi akong present. Kailangan laging kumpleto ang aking attendance. Kailangan lagi ako nakikita ni Didi. Hallelujah! 13 taon. Hallelujah!
Isipin nyo, nakakulong ako sa doktrina ng denominasyon. Sa loob ng 13 taon, pakitang taong paglilingkod. Pero sa puso ko, hindi ko nais na maging ganon. Hindi ko gustong maging pakitang tao. Hindi ko gustong ilaan yung panahon ko at ang buhay ko para maging Katolik. Tagapagtanggol ng Katoliko sa doktrina. Hallelujah. Hanggang sa magsawa ako at mapagod ako. Hallelujah. Nung kami nawala doon sa gawain na yon, 400 preacher, almost. 400 preacher, kahit kami 700 preacher, around the world. Pero yung iba, yung 400, kumalas. Kasi merong isang pastor ng born-again Christian, sumama sila. Pero ako lang yung hindi sumama. Kasi isipin niyo mga kapatid kung paano ang Diyos na ito ay, alam niya kung ano kung saan ang posisyon mo sa kanyang harapan. Yung mga nawala, nakasama ko, isa-isang nagbalikan kung saan sila nanggaling. Hanggang sa natira na lang yung isa na sinamahan nilang pastor. Lahat ay bumalik. Bakit? Para silang mga Israelita sa ilang. Nagpaikot-ikot sa ilang. Hanggang sa mapagod, hanggang sa magutom, hanggang sa hinanap yung pagkain doon sa Ehipto, bumalik sa Ehipto. Unang hakbang, sila gustong lumaya, pero bumalik. Dahil sa lakas ng espiritu ng denominasyon. Alam nyo, biyaya lang ng Diyos. Biyaya lang ng Diyos ang kailangan para ang tao'y makalaya sa espiritu ng denominasyon. Yan ang pinakamalakas na pwersa na meron sa mundong ito. Relihiyon. Kaya nga sabi, napakaraming pupunta sa impyerno dahil sa relihiyon. Dahil sila, sabi, ipinalagay nila ang kanilang sarili na sa ganung paraan, sila ay iniligtas ng Diyos. Kung wala yan sa salita ng Diyos, hindi ako humahatol kanino man. Pero ang tinitingnan ko ay ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, kundi walang ibang may buhay, nagbibigay ng buhay, kundi si Kristo Jesus. Pero bakit may mga taong mas gusto nilang dumaan sa reliyon, mas gustong dumaan sa mga banal, mas gustong manalangin sa kung sino-sinong mga tao? Praise God! No matter how much the theologian claim, how well you got your church set, kahit gaano pa kaganda yung church, kahit yan pa'y ginastusan ng pagkamilyon-milyon at pagkarami-rami limpak-limpak na salapi, kahit nasa ayos pa yan, kahit sabihin mo mga disiplinado yan, maaga dumating yan, kasi didinatang ka ng pastor. Pag ikaw ay late dumating, how much education you got, how much like the Bible, na parang salita rin ng Diyos, until that wave sheep. Amen. Until the Holy Spirit comes upon that person. Yun ang pinakamahalaga. To quicken that word. The gasoline represents the word. But without Spirit, it won't move. Nasa akin ang salita. Amen? Natuto na ako. Alam ko na yan, Genesis to Revelation. So be it. So what? Ano naman? Kung kabisado mo ang Biblia. Amen? Kung walang Espiritu, doon sa tumanggap ng Biblia, it won't move. Kahit sino ka pang pastor na magaling, na makipagdebate, at napagtatagumpayan mo yung mga kadebate mo, kahit anong dunong mo pa, kung wala Espiritu ng Diyos sa iyo, it won't move. Hindi gagana. Ang kailangan ay kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Sabi ni Brother Branham, we have put
too much stress on the mechanics. Mapapagod ka lang. Kaya yan ang pakiramdam, yan ang nangyayari sa mga Kristiyano. Napapagod sila. Yan ang ginagawa sa denominasyon, napapagod sila. Bakit? More on mechanics. More on mechanics. Pagpapaganda ng programa ng iglesia. Paglalagay ng mga tamang bagay sa loob ng iglesia. Paglalagay ng mga disciplinary action sa mga nagkakasala. Hallelujah! Mabuti yan, mechanics yan. But pag walang dynamics, walang power, walang kapangyarihan, wala yang kabuluhan. Hallelujah! Sabi, maraming mga, doon lang sila sa mechanics, pero ayaw nila sa dynamics. Bride, it needs the dynamic power of God. Sa iglesia, masasabi mong sila ay iglesia kung nasa kanila yung dynamics. Tama na yung nakita natin yung mechanics. Na isaayos ang dapat isaayos. Pero kulang kapag mechanics lang, kailangan ng dynamics. Kailangan ng kapangyarihan. Kailangan makita mo ang Diyos kumikilos sa bawat isa. Hallelujah! Hindi lang sa pulpitong ito, kundi sa bawat isang nakikinig, sa bawat isang tumanggap ng aral ni Kristo. Makaranas. Hallelujah! May kung anong bagay, may kung anong kilos na nangyayari sa buhay natin habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos at masasabi mo, that's the word. That's the word. That's the word. That's the message. Bakit? The message is life. Hallelujah! Ang mensahe hindi isang aralin na binabasa sa pulpitong ito. Ang mensahe, buhay mo. Dahil tinanggap mo si Kristo. Nagmamanifest si Kristo sa iyong buhay. Kumikilos. Hallelujah! Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Hindi mo kaya kontrolin ang kapangyarihan ng Diyos, pero siya ang kokontrol sa iyo. Dadaling kanya kung saan niya ibig. At sabi niya kay Petro, Petro, nung bata ka pa, yan ang ginagawa mo, nagbibihis ka sa gusto mo. Pero pagtanda mo, hallelujah, when you are converted, Peter, when you are converted, dadaling ka sa hindi mo ibig. Hallelujah! Gagawin, mangyayari sa iyo ang hindi mo gusto. Praise God! Bakit? Dahil hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Si Kristo ang may-ari ng buhay mo. Ang tunay na nagbigay sa iyo ng buhay, ang siya kumukuha sa iyo ng buhay, dahil sa Kanya yung buhay na yan, hindi yan sa iyo. Amen, lahat ng bagay na nasa iyo ay sa Kanya rin. Hallelujah! Praise God! Oh, bless your name, Lord. The only proof of it is, put this life on it. Yan lang ang patunay. The only proof that I am a Christian, to put the life sa akin. Ilagay ng Diyos yung buhay niya sa akin para masabing ako'y Kristiyano. Walang ibang paraan. There's no other way para magpatunay ng isang taong Kristiyano. Amen? Hallelujah. There must come one not only got the mechanics. Ang sabi, merong isang tao. Sabi kinumpleto niya ang bilang ng kanyang iglesia. Pero hindi sapat ang bilang ng kanyang iglesia. Ang sabi, but the dynamics of it, hindi lang kayo mechanic sa aking harapan, but kayo kinikilusan ng aking kapangyarihan sa aking harapan. That makes the church alive. Amen. Kaya pag sinabing church, hindi lelempot-lempot, hindi lupaypay, hindi nangihina, hindi talunan, hindi nagagapi ng sistema ng mundo, kundi pumapaibabaw
Dahil meron siyang kapangyarihang lumipad sa gitna ng mga sistema ng mundong ito. Hallelujah! Hindi sakop ng anumang bagay dito sa lupa. Amen! Hallelujah! Siya'y pumapailan lang. Hindi siya apektado ng bagyo sa buhay na ito. That makes the church alive, move in the power of His resurrection until we come to the place. Ano yan? Hanggang sa makarating ka doon, saan? Sa iyong pinanggalingan, eternity to eternity. Galing ka ron, saan ka babalik? Babalik ka ron. Hallelujah! Praise God! Hindi ka babalik doon ng sakitin. Hindi ka babalik doon na maraming, praise God, na maraming kulubot sa mukha. Hindi ka babalik doon na matanda. Hindi ka babalik doon na ugod-ugod. Hindi ka babalik doon, hallelujah, na mahina, kundi babalik ka doon na malakas, ligtas, walang karamdaman. Ikaw ay bata na babalik kung saan ka nang galing, doon ka magbabalik. Hallelujah! Praise God! We find that place. Ang sabi, hindi mo lang alam kung saan ka nang galing, ba't nasumpungan mo? Amen. Nasumpungan mo yon. Hindi mo lang hinahanap dahil hinahanap mo na, natagpuan mo na. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hallelujah! Hindi ito isang pangarap, ito isang katotohanan, ito isang reality. Dahil ang kaharian ng Diyos, wala kung saan, wala doon, wala dito. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyong puso. Naghahari si Kristo sa iyong puso. Hallelujah! Hallelujah! What good does it? Sa mabuting bagay, may maganda kang trabaho, magandang sweldo, may maganda kang negosyo, malaki ang kita mo, mabuti yan. Magpatuloy ka. Pero huwag mong kakalimutan, dynamics. Mechanics lang yan. Amen. Matatalo ka ng pulubing si Lazaro. Amen. Yung mayaman na sagana sa lahat ng bagay napunta sa impyerno. Pero ang pulubing si Lazaro, hallelujah, walang bagay na marangal, walang bagay na meron sa kanya, wala siyang kayamanan dito sa lupa. Pero nung siya ay namatay, siya ay bumalik sa sinapupunan ni Abraham. Hallelujah. Bakit? Mayaman siya sa spiritual. Meron siyang dynamics. Meron siyang kapangyarihan. Hallelujah. Umangat siya sa kapangyarihan ng Diyos. Amen, na-break, hallelujah, na-break ang batas ng gravity. Hindi siya pwedeng hadlangan. Isang pulubing si Lazaro, nung namatay, pumahilan lang, pumunta doon saan? Sa lugar na kung saan ang mga luhay pinapahid, ang mga lungkot ay pinaparam, hallelujah, inaaliw sa mga pangako ng Diyos. Hallelujah. May maganda ka trabaho, mabuti yan. Pero kung walang dynamics, I'm sorry to tell you, walang kwenta ang buhay mo. Kahit marami kang sasakyan, kahit malaki ang bahay mo, marami kang natapos, marami kang karir, okay yan. Pero sasabihin ko sa iyo, pero kung wala kang dynamics, walang kwenta yan. No matter how much the mechanics prove to be right, kahit sabi mo mas marami kang alam sa akin, yun nga ang problema ko. Sa tuwing ako ay tatayo sa pulpito, talagang sinasabi ko ang totohanan, Lord, talaga namang wala akong alam eh. Hallelujah. There has got to be the dynamic to make it work. Ano kailangan natin? Dynamic. To make it work. Yun lang. Hallelujah. Yan yung shift wave. Yan yung winawagayway. Amen. Hallelujah. Bantayog ng pasasalamat ang buhay mo. Bantayog na hindi. Praise God. Hindi pwedeng ipaling kung saan. Kundi ang nakakaalam yung may hawak sa iyo. Hawak ka ng kamay ng Diyos.
Hawak ka ng kamay ng Diyos. Mas alam niya kung ano ang tama. Mas alam niya kung ano makakabuti sa iyo. Kung may mga nangyayari sa buhay mo na di mo gusto, mas alam ng Diyos na yan ang paraan para lalo kang mapalapit sa Kanya. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayos ko ibigay sa ating pastor. God bless you. God bless you. Hallelujah. God. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Ewan ko sa inyo, pero napakaganda po ng ating mensahe ngayong gabi. Amen. Kagabi po, nag-uusap kami, pinag-usapan namin yung susunod naming agenda sa aming men's fellowship sa susunod na buwan. At amin po napagkasunduan ay ang tungkol sa 8th day. At ngayon po ay sinimulan na po ni Pastor Pipito ang pagtalakay doon sa aming paksa. Kaya kung mapapansin nyo, yung pagwawagayway nung bugkos, kailan ginagawa? 8th day yun. Amen. Pagkatapos ng Sabat. Hallelujah. Kailan nangyari yung pagkabuhay na muguli ng ating Panginoon? 8th day. Dahil first day yun, di ba? Pagdating ng 8th day, ang totoo, bumalik ka sa first day. Ang sabi ni Brother Branham, yung 8th day ay sumisimbolo saan? Sa eternity. Wala nang katapusang bilog. Can you say amen? Hallelujah. At ang pagkabuhay na maguli, praise the Lord, ay naganap ng 8th day at ang ating kapatid na si Brother Branham ay nagmanifest yung kanyang ministry bilang Luke 17:30. Amen. Sa panahon din ng 8th day. Alam niyo ba yun? Pagkatapos ng 7 kapanahunan ng iglesia. Pagkatapos ng 7 Sabat. Hallelujah. Hallelujah. 7 sanglinggo. Hallelujah. At sabi, pagkatapos ng Sabat sa kanyo iwawagayway. Yung bugkos, hindi sa panahon ng Laodicea, kundi sa panahon ng ng bride age. Kaya ang tawag ni Brother Branham, nakita niyo yung quote kanina? In the bride coming of Christ. Amen. Abang sila ng abang ng pagdating ni Kristo. Hindi nila alam dumating na si Kristo sa anyo ng bride. At kinailangan na merong isang mahinog. Can you say amen? Kailan? Sa dulo ng Laodicea. Pag-angat nung, amen, ng eagle anointing. Pagkatapos, pagdating noong 1963. Can you say amen? Umangat ang iglesia, ang bride doon sa church age, yung dulo, yung 7th church age, diba? Kaya pumasok tayo sa 8th day. Amen. Hindi nasakop ng sistema ng sanglibutan. Hindi nasakop ng mga kapistahan lamang at mga seremonya lamang. Tapos na yung bilang ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 7. Amen. Tayo ay pumasok sa eternidad. Bakit? Nabuksan ang mga hiwaga. Ang sabi ng tinig kay Juan, amen, pagkatapos nito, amen, Revelation chapter 2, after this, what's that? The 8th day, after the church ages, after the 7th church age, after this, amen, sabi ng tinig, umakyat ka dito, Juan. Kailan yun? 8th day. Hindi sa Laodicea, sa labas ng Laodicea. At kailan kailangan maiwagayway, amen, ang nahinog na anak ng tao sa persona ni Brother Branham? 8th day. Amen. Sa panahon kung kailan si Kristo'y kumakatok na sa iglesia, sinipa na siya palabas. Can you say amen? Pero salamat dahil sa labas ay nasumpungan siya ng nobya. Lumabas siya saan? Lumabas siya sa 7th day. Dahil pumasok siya sa 8th day. At doon nagtagpo si Kristo at ang nobya. At sa 8th day, winagayway ang buhay ni Kristo sa buhay ng isang tao ng pangalan ay William Marion Branham. Tama ang sabi ni Brother Pipito, hindi si Brother Branham yung wave shift. Si Jesus Christ yung wave shift. Na naroon sa buhay, sa katauhan ni Brother Branham, yung kapuspusan ng kapangyarihan. Kaya sa amen, hindi si Brother Branham yung nakakaalam nung haka ng isip ng mga tao. Hindi siya yung nakakaalam nung nangyari sa buhay nila 50 years ago at kung anong tinatago nilang kasalanan pag sila'y lumapit sa prayer line. At hanggat hindi nila inaayos yung kahit anong panalangin sa ni Brother Branham, hindi kayo mapapalaya. Pero kinailangan dumating yung anghel. Kinailangan yung Son of Man ay mag-manifest. Kinailangan na iwagaywa yung buhay ulit ni Kristo. Can you say amen? Para ano? Para buhayin yung iba pang nandoon sa bukid. Para sabihin na merong susunod na magiging katulad na katulad niya.
Yung impluensya ng buhay na winagayway. Naintindihan niyo ba ako? Pagkatapos ng mabuhay na muli si Kristo Jesus, anong ginawa niya? Nagpakita siya sa mga tao. Hallelujah. Ano yun yung buhay niya? Sinimulan niyang ipakita at iwagayway. At ginawa niya ulit yung dati niyang ginagawa. Nagparami ng tinapay para ipakita na ako rin yun. Na unti-unting nagpahayag sa inyo ng habang nandito ko sa ibabaw ng lupa. Pero ngayon na nabuhay na ako na maguli, gusto ko sabihin sa inyo, all power in heaven and in earth is given unto me. Full power, full dynamics. Can you say amen? Kaya ako nabuhay na maguli dahil ako ang patunay na meron ng unang bunga. Amen, na merong resurrection. At kailangan iwagayway yung buhay niya, ipakita sa mga tao. Pasensya na kayo, pero inspired ako dahil doon sa preaching ni Brother Pipito. Amen. Pasensya ka na, Brother Pipito, hindi ko sinasabing kulang yung ano mo, kaya lang talagang na-inspire ako. Amen. Sapat-sapat yung para sa akin, kaya nga nakapagsalita ako ng ganito. At gusto ko lang maging malinaw ng gusto sa mga tao. Winagaywayin kanyang buhay sa harap ng mga tao. Amen. At hallelujah, alam nyo, yun ang dahilan kung bakit nabuhay na maguli yung mga patay. Hallelujah! Kaya nagbangon si Abraham at si Moses at iba pa mga Old Testament, amen, prophets. Bakit? Kasi yung buhay niya ay winagayway. Amen, sa ibabaw ng lupa. Na yung, amen, yung influensya ng buhay na yun, hallelujah, umalog sa lupa. Umalog doon sa libingan. Can you say amen? Nagbukas ng mga libingan. Para ano? Para bangunin yung mga dating mananampalataya. Amen, sa Diyos ng mga panahon ni Noah at iba pa ng Old Testament. Bakit? Kasi may buhay na winagayway. May influensya, amen, na winagayway sa buong, amen, Jerusalem. Para ano, buhayin yung mga nailibing sa Jerusalem. No wonder, si Isaac at si Jacob, ang sabi nila, huwag niyo akong ilibing, amen, sa ibang lugar. Doon sa Jerusalem niyo ako ilibing. Bakit? Dahil iwawagayway yung buhay ni Kristo sa Jerusalem, sa promised land. Can you say amen? Doon sa mga nasa salita ng Diyos, doon sa mga itinakda before the foundation of the world. Amen. Anong kwenta ng iwagayway mo yung buhay ni Kristo doon sa mga walang binhi? Tatawanan lang nila, lalaitin lang nila, at sasabihin nila, tatawagin nila ng lahat ng klase ng, amen, ng bansag at lahat, amen. It will just condemn them further. Pero pag ito'y nawagayway, amen, dun sa mga na kay Kristo, nasa salita, sa Jerusalem, can you say amen? Ito ang dahilan, amen, na sila ay magbabangon. They will be quickened because the wave, amen, or the wave shift is way before the people. Kaya nagbangon sila. Kaya nagbangon ang bride sa uling panahon dahil yung buhay ni Kristo kay Brother Branham, can you say amen, ay naiwagayway sa lahat ng denominasyon. At yung mga predestinated doon ay nag-quicken na resurrect. Kaya meron tayong bride ngayon dahil may winagayway na buhay sa ministry ni Brother Branham. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. Not a different person, not a different power, but all power that is in heaven and in earth is again manifested in the flesh. At kailangan niya umikot sa buong mundo ng 7 beses. Para sabihin, it's the same God. At hindi lang yun, it's the full power now that is available. Para sabihin, meron akong katulad, naanihin na rin. Si Kristo, tapos naging si Brother Branham ang worship, and then sa dulo, tayo ng lahat. Isang bugkos ng mga mananampalataya sa ilalim ng ministry ng messenger natin. Ilalim ng ministry ng the Son of Man, ang buong iglesia ihahawakan ng Diyos. Amen. At muling iwawagayway ang buhay ni Kristo. Bilang patunay, bilang bantayog, sabi ni Brother Pipito. Amen. Ang Diyos ay hindi nagbabago at siya ay nagkatawang tao muli ngayon. At handa ng buhayin sino? Yung mga unang namatay kay Kristo. Hanggat hindi nawawagayway yung full power and full life. Amen. Walang resurrection. Walang rapture. Can you say amen? Hallelujah. Tayong mga inabutan ng natitira at buhay. Amen. Ang sabi, sama-sama tayo. Can you say amen? Hallelujah. Praise the Lord na matitipon kasama ng mga, amen, unang namatay. Amen. At ang dahilan kaya sila magbabangon. Bakit? Kasi darating kayo sa full maturity. Kung walang full maturity, walang resurrection, yung mga tatay nyo at nanay nyo naniwala sa mensaheng ito. Pero dahil kayo ay may dadala doon sa kapuspusan ng pagkahinog. Saan?
8th day. After the church ages, outside of the cosmos, amen, in the realm of the bride, under the bride age, can you say amen? Not anymore the 7th church age, but above the church age. 8th day, pumasok na tayo. Hindi yung ating katawan, pero yung kaluluwa natin. Yung impluensya na umu-impluensya sa atin ay galing sa ikawalong araw, hindi na sa Laodicea. Amen. Kaya yun ang dahilan bakit, amen, ang Diyos ngayon ay parang merong temporary resurrection sa pamamagitan ng inyong mga katawan. Praise the Lord. Sabi ni Brother Branham, hindi ako yung may gawa nun. Binibigyan ako ni Lord ng temporary resurrection. Hinihiram niya yung katawan ko para gawin niya yung mga kailangan niyang gawin sa harap ng mga tao. Hindi si Brother Branham yung bumuhay ng patay. Hindi si Brother Branham actually yung nagpaamo ng raging bull at lahat na iba pang himalayon at kumalma sa bagyo. It's the same Christ. The same life, the same dynamics waved before the people. Para sabihin, it's resurrection time. Amen. Para iangat yung ating isip doon sa pagiging makamundo. Sa pagiging, amen, mga church members lamang. Sa pagiging mga, taga-simba lamang dito sa Elect Bride Assembly. Doon sa mga, amen, makadenominational yung konsepto, hindi makaangat sa kapahayagan. Ang mga bride ay gigisingin. Can you say amen? Dahil merong binawagayway, pinapangaral, ipinamumuhay sa inyong harapan para Para magbangon na kayo ng lubusan. Dahil yung pagkahinog ay lilipat sa inyo. At kayong lahat ay iwawagayway isa sa mga araw na ito. Amen. At ang lahat ng mga banal mula saan? Mula sa Ephesus hanggang sa Laodicea ay magbabangon sama-sama. Amen. Hallelujah. One glad morning we shall see all the sainted dead rising for that jubilee that is just ahead. In the twinkling of an eye, changed with them to be. All the living saints will fly heaven's jubilee. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what... Tayo natin tumayo. Oh, hallelujah, when we our blessed Savior in the skies. Oh, what's see all the sainted dead rising for that jubilee that is just ahead. Oh, in the twinkling of an eye, changed with them to be all the living saints to fly to that jubilee. Tayo to sing it now, amen. Mga buhay na anak ng Diyos, mga nagising sa ilalim ng impluensya ng wave shift. Let's worship Him. Shall rise and oh, what glory. Oh, hallelujah. Oh, when we meet our blessed Savior in the skies. When with all the heavenly hosts we begin to sing, singing in the Holy Ghost, how the heavens will ring. Millions there will join the song, with them we shall be, praising Christ through ages long, heaven's jubilee. Sing it now. Oh, what singing, oh, what shouting, on that happy morning when we all shall rise. And oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the skies. And oh, what, yes, Lord, on that happy morning, hallelujah. Oh, what glory. Yes, hallelujah. When we meet our blessed Savior in the sky. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord.
Dear Jesus, dear Lord, Panginoon, lahat ng narinig namin, ay inihiling po namin na bigyan mo ng buhay sa aming mga pagkatao. Because no matter how much this is preached, no matter how well it is presented, kung ang mga anak mo ay hindi makakasalo ng kapahayagan, then this will be just another service. This will be just a ceremony. But Lord, nakita namin sa Scripture na on the 8th day, it will be a holy convocation. Ang sabi ng aming propeta, hindi na pangingilin ang pinag-uusapan. Hindi na pangingilin ng unleavened bread and so on and so forth, at mga kapistahan na ginagawa nila dati. Hindi na mga seremonya, hindi lang, Panginoon, mga pagdalo sa church, hindi lang mga anibersaryo at iba pang mga programa. Because this is going to be an eternal convocation with you. Sa mga anak mo, Lord, ang panahon ay nagtapos na sa kanilang kaluluwa. They have become creatures of eternity. Kaya hindi po sila naihahatak ng mga bagay ng sanglibutan. Hindi sila pwedeng igupo ng material na bagay. Maaring maapekto ng aming katawan, pero ang aming kaluluwa is untouchable. Dahil ito'y tinaas mo sa pamamagitan ng wave sheep offering sa uling panahon. Ang impluensya ng ikawalong araw ay namamalas namin sa aming buhay. Panginoon, tanggalin mo ang mga piring sa mga mata ng ilan sa mga naririto. At sa biyaya mo, hayaan mong makita nila ang kalulatian ng mensaheng ito sa tamang liwanag nito, Ama. At hayaan mo ang kapangyarihan nito katulad ng ginagawa nito sa akin ngayon personally, Lord. Ito'y dumadaloy. Lord, ito'y parang kuryente, Panginoon, na umaagos sa aking pagkatao. Oh God. Isang stimulation na hindi ko ma-express, hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag, but something, Lord, just lifts me off sa tuwing ang dynamics ay gumagana sa aking buhay. May kung ano nangyayari sa aking pag-iisip na nagagawa nitong makatch yung isip mo, Ama. Oh God, hindi dahil sa matala sa aking isip, but ako'y nabiyayaan mo na makatanggap ng banal na Espiritu. Ang sabi mo, kapag dumating, siyang magtuturo sa amin ng lahat ng bagay. Magpapaalala sa amin ng mga sinabi mo na para bigyan ng linaw ang mga narinig namin sa kasalukuyan. At bigyan kami, Panginoon, ng stimulating effect ng aming buhay, hindi maging, Lord, matamlay, at di kami manlupaypay. Hindi kami manghina, hindi kami, Lord, mawalan ng pag-asa sa gitna ng madilim ng sanglibutang ito. Delikadong panahon. Ang paligid ay punong-puno ng tanda ng distraction at kamatayan. Pero Panginoon, sa aming kaluluwa, walang anumang anino ng kadiliman. Dahil tinaas mo kami sa ikawalong araw. Hindi para alipinin ng oras, kundi para kami mabuhay sa ibabaw ng oras. Hindi para ikulong sa mga schedule, kundi para maghintay sa tamang panahon mo sa lahat ng bagay sa aming buhay. Mga panalangin namin, hindi sa panahon namin, kundi sa sakdal na panahon mo. O nakita mo, mga dala ng iyong mga anak, hindi man nabanggit kanina na wala yung mga request, ang sabi ng aming MC. At maganda yung sinabi niya, marahil dahil pinapakita mo, bago niyo pa sabihin, bago niyo pa basahin, bago niyo pa i-project sa projector, ay narinig ko na, nakita ko na ngayon yung pangailangan. At napapaalalahanan kami dun sa pangako mo,
Kapag kami humiling, kung kami makapanampalataya na natanggap na namin ang sagot. At kung kami makapagpapasalamat na, ay tatanggapin namin ang mga yun. Lord Jesus, abang narito ang dakilang dynamics, O God, na ilatag ng salita, na ituwid ang kailangan ituwid, na palalahan ng lahat. All of those are just, Lord, mechanics kung hindi darating ang kapangyarihan ng iyong Espiritu at gagawa sa aming kalagitnaan. Father, lubusan mong baguhin ang iglesyang ito mula sa pagiging karnal patungo sa pagiging mature na mananampalataya ng mensahe. Dear Jesus, just feel the presence right now and I just feel so inspired. Lord Jesus, lahat ng mga pinili mo, hayaan mong mahagip ng impluensya nito ngayon. Hayaan mong mahagip ng kapangyarihan ito na ngayon ay winawagayway mo sa aming kalagitnaan. Lahat ng kainaan, tabuhin mo. Lahat ng kasalanan na paulit-ulit na ginagawa. Besetting sins. Let your people have victory over them right now. Habang ang dynamics ay kumikilos. Pagkatapos mag-spark kayong Holy Spirit kanina, hayaan mong dumalo yung kapangyarihan ng gasolina, Lord. Buhay ng iyong mga anak na narito. Isulong mo kami. Pasibatin mo kami, Panginoon, sa direksyon na gusto mong papuntahan sa amin. In full power, in full throttle, Lord. Buong kapangyarihan mo, Ama. Thank you. Thank you for healing. Thank you for meeting our financial needs. Higit sa lahat, thank you for meeting our spiritual needs. Thank you for giving us the power to overcome this Laodicean church age. For your glory, Father. Salamat po. Salamat po, lahat ng nahagip ng kapangyarihan ay magpuri sa Kanya at magpasalamat. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, aming Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Wonderful Jesus. Amen. 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 We thank you, Lord. Thank you, Father. Just want to stay in this presence, this glory, Lord. Kaya mong dali namin ito sa aming pag-uwi. Aming kanya-kanyang tahanan. Sa aming trabaho bukas. Sa mga gagawin namin, Panginoon. Huwag mo na kami hiwalayan ng iyong kalulatian, Panginoon. Jesus. Jesus. We love you. We love you. Amen. Amen. Yes. We're going to dismiss the church silently. Andahan. Tayong mag-ingay. Galang natin ang presensya na narito. Kamayan tayo. God bless you, sister. God bless you, brother. Kapwa binuhay na maguli. God bless you. Kung naging blessing si Brother Pipito sa inyo, kamayan niyo siya, maging blessing kayo sa kanya ngayong gabi. Amen. Yes. Yes. Blessed be the tie that binds our hearts
in Christian love. The fellowship of kindred hearts is like to that above. Blessed be the tie that binds. Blessed be the tie that binds our hearts in Christ.